Hi everyone! Welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial. Sa Facebook naman ay RJ Enseñado. Okay, so for today's video ay magdi-discuss ako ng another 20 items para sa Basic Math. Basic Math Reviewer ito. Pwede ito sa Civil Service Exam. Yan, nakalagay sa ilalim. Civil Service Exam, LET na GenEd, UPCAT, or any college entrance test. Pwede rin sa NAPOLCOM, sa mga APSAT, at sa kung ano-ano pang mga test that involves basic mathematics. Okay, so 20 items ito. So bawat slide, i-post nyo, try nyo sagutan, then comment nyo kung ilan ang score nyo. So kailangan maka 80% kayo. So kailangan 16 out of 20 para pasado. Okay, so let's start. Number 1. Mag-start tayo sa mga basic, pahirap ng pahirap hanggang 20. So number 1, find the value of x that satisfies 3 times quantity x minus 2 plus 4 equals 2 times quantity x plus 5. So solve for x. Solve natin ang value ng x. I-distribute lang muna natin ito. May parenthesis. Distribute yung 3 sa x and negative 2. 3 times x, we have 3x. 3 times negative 2 is negative 6. Just copy plus 4. And then we have distribute 2. We have 2x. And then 2 times 5, positive 10. Combine the negative 6 and 4. Copy the rest. Negative 6 plus 4 is negative 2 equals 2x plus 10. At this point, kailangan pwedeng isa-isahin, pero ang ginagawa ko dito, pinagsasabay ko na x sa isang side, number sa kabilang side. So 3x and 2x, ilipat natin itong 2x dahil mas maliit ito. Kung anong mas maliit, yun ang ililipat. Subtract 2x to both sides. Pagtapatin na natin, this will be 0. 3x minus 2x is x. Yung negative 2 tsaka 10, pagsabahin natin sa kabilang side. Sa kabilang side ng equal sign. Dahil x na lang itong nasa left side natin. So negative 2 sa kabilang side, add 2 to both sides. Okay? This is now 0. 10 plus 2 is 12. So the answer is letter A, 12. Number 2. What is the sum of the first 20 positive even integers? Okay, so positive 20, first 20 positive even integers. So may formula tayo para sa even integers. May shortcut tayo dito. Ang formula para dito sa even integers, ang sum niyan ng first 20, shortcut formula ay n times n plus 1, where n is the number of positive integers. Dahil given dito na 20 silang lahat, ang magiging sagot lang natin ay 20 times 20 plus 1. 20 plus 1, syempre magiging na lang yung 21. So pag solve natin, 20 plus 1 is 21. Pwede nang i-mental ito. 2 times 21. 2 times 21 is 42. Kopyahin lang natin itong 0. The answer is 420. Letter B. So itong formula para sa sum ng even integers basta nagsimula sa 2. So kapag meron tayong 2 plus 4 plus 6 plus 8 and so on, basta simula sa 2, ito yung shortcut formula. Pwede naman din tayong gumamit ng another formula, yung formula ng arithmetic sequence or arithmetic series. Ang sum ng arithmetic series ay n over 2 times a sub 1 plus a sub n. First term, last term. And then n is the number of terms. So dahil 20, magkakaroon tayo ng 20 divided by 2. Ang first term natin, first 20 positive integers. So yung first term natin, 2. Ang last term naman natin, yung 20th term natin, edi pag 2 times 20 yan, 2 times 20, magiging 40. So same answer ito, gamit itong formula ng arithmetic series. 20 divided by 2, magiging na lang itong 10. Tapos 2 times 40, 42. O di ba pag minultiply, 10 times 42, 420. So same answer. Okay? Number 3. Find the greatest common factor or GCF of 24, 36, and 60. Greatest common factor, kailangan common sa kanilang lahat. 24, 36, and 60. Kapag hindi agad natin nakuha, pwede namang itong maliliit na number lang muna. Lahat ito even numbers, no? So i-divide natin lahat sa 2 kasi even numbers lahat. 24 divided by 2, 12. 36 divided by 2, 18. 60 divided by 2, 30. Okay? Even numbers pa rin. E di i-divide ulit natin sa 2. 12 divided by 2, 6. 18 divided by 2, 9. 30 divided by 2, 15. Okay, 6, 9, 15, lahat divisible sa 3. So 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. 15 divided by 3 is 5. Stop na tayo dito.
Wala nang common ang 2, 3, and 5. So therefore, ang GCF natin, i-multiply natin lahat ng pinang-divide natin. Pag minultiply natin lahat ito, 2 times 2, that is 4, times 3, the GCF is equal to 12. So letter B ang tamang sagot. Number 4. In a right triangle, the hypotenuse is 13 centimeters and one leg is 5 centimeters. What is the length of the other leg? Kapag kabisado nyo yung Pythagorean triple, hindi nyo na kailangang isolve ito. Alam nyo na ang sagot agad kapag kabisado nyo. Yung tatlong Pythagorean triple, ito yung karaniwan na lumalabas. 3, 4, 5, and then we have 5, 12, 13. Tapos, 5, 12, 13, meron pang sunod dito, 8, 15, 17. Ito yung pinaka-common na Pythagorean triple. Tapos, itong mga Pythagorean triple na to, pwede nating i-multiply yan sa same number. Halimbawa, yung 3, 4, 5 minultiply sa 2, magiging itong 6, 8, 10. Pag minultiply sa 3, magiging yung 9, 12, 15. So, kaya kapag kabisado nyo ito, pag lumabas sa right triangle, hindi nyo na kailangang isolve yan. Kagaya na ito. In a right triangle, the hypotenuse is 13 centimeters. Ito yung 13. One leg is 5 centimeters. Ito yung 5. What is the length of the other leg? Kung kabisado nyo to, automatic 12 na yung sagot dito, letter C. Kaya kabisaduhin nyo at least ito. Maraming Pythagorean triple, pero itong tatlo ang pinaka-common na ginagamit. Kaya pag nakita nyo yan, lumabas, automatic na agad dapat ang sagot nyo. Kapag hindi nyo kabisado yan, ang gagamitin natin ay Pythagorean theorem. So sa Pythagorean theorem, ang sabi, ang square ng hypotenuse, so ito yung 13, ito yung 5, ito yung nawawala. Yung hypotenuse C, yung dalawang legs kahit magkabaligtad, A tsaka B. Okay? Pythagorean theorem, sabi ang square ng hypotenuse ay equal sa sum ng square ng other legs, ng two legs. So kunwari, hindi nyo kabisado yung Pythagorean triple, ganito lang ang pag-solve. Ang C ay 13, substitute natin. 13 squared equals yung A ay inassign natin na 5. 5 squared plus ito yung sinosolve natin, B. B squared. 13 times 13, 169. 5 times 5, 25 plus B squared. To solve for B squared, subtract tayo ng 25 to both sides. Okay? 0 na ito. 169 minus 25, that is 144 equals B squared. Solve for B, kailangan matanggal yung square. E di, kunin natin ang square root ng both sides. Get the square root of both sides, cancel ang square at ang square root. B ang matitira. Plus or minus ito, pero i-disregard natin yung minus kasi length ang pinag-uusapan. So positive lang. Ang square root ng 144 ay 12. Kasi 12 times 12 is 144. Letter C. So yan, kung hindi nyo kabisado yung Pythagorean triple, ito yung solution. Pero maganda nga, kabisaduhin nyo yung tatlo. Ulitin natin. Karaniwang lumalabas, 3, 4, 5, 5, 12, 13, and then 8, 15, 17. Kabisado yan, malaking tulong. Kapag lumabas yan, hindi na kayo magsasolve. Number 5. Expand the expression. Oh, ano lang ito, product ng binomial. Pag nag-expand tayo ng ganyan, FOIL method lang yung ginagamit natin or distributive property lang ito. Distribute natin itong 2x. 2x times x. Magiging siyang 2x squared. 2x times positive 4. Magiging positive 4x. Negative 3 naman. Huwag kakalimutan yung negative sign. Ha? Negative 3 times x. Negative 3x. Negative 3 times positive 4. Negative 12. Ngayon, merong common terms tayo itong nasa gitna. Plus 4x and minus 3x, pwedeng i-combine. So just copy 2x squared and negative 12. Combine natin itong gitna, plus 4 minus 3. E di, 1 na lang yon. Tapos x. 1x or simply plus x. So the correct answer is, or may nakalimutan tayo, 2x times x, 2x times 4. Bakit 4x yung naisulat ko? Sorry, dapat ito ay 8x. Okay, 8x dapat ito. So 8x minus 3x, that will be positive 5x. Okay, so 2x times 4, 8x. Naging, saan ang galing 4x? Nakalimutan ko yung 2, parang x times 4 lang yung nagawa ko. Okay, so next tayo, next. So may correction tayo doon. Number 6, find the average of the following numbers. 14, 22, 18, 30, and 26. Okay, so average. May dalawang technique ako ituturo sa inyo pagkuha ng average. Kasi pwede nang hindi isolve to. Lalo na yung mga choices natin eksakto. So dalawang solution ang ipapakita ko. Una, long method. Ang formula ng average, symbol is x bar. Summation of x
over n. Okay? Summation of x, ibig sabihin, i-add lang natin lahat ito. Mahirap i-mental, so i-add natin vertical, 18, 30, and 26. Pag-part na rin natin, 6 plus 4, 10, 2 plus 8, 10. So therefore, 20. And then add natin ito, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, plus 5, 110. So we have 110 divided by, ilan sila lahat? 5. Pag dinivide natin, 110 divided by 5, magiging lang yung 11. Ang alam niyo yung shortcut sa pag-divide ng 5, gawin nyo lang divided by 10 times 2. So divided by 10, 11 times 2, 22. So the correct answer is letter B, 22. Another solution na hindi na kailangan mag-solve. Pag sinod natin, hindi na kailangan i-solve ito, gawin lang natin, i-arrange ko 14, 18, 22, 26, 30. Ibabalance ko lang ito. Lalo na may mga choices. Pipiliin ko yung bandang gitna, 14, 18, 22, 26. So malamang letter B ito, 22. Itatry kong i-balance sa 22. Pag nag-balance siya, yun na yung sagot. Pag hindi, baka 20 or 24. O i-try natin kasi nasa gitna na 22. Gawin natin 22 itong 26, subtract tayo ng 4 para maging 22. Pag nag-subtract ng 4, 22 na, idadagdag natin dito. 18 plus 4, 22 na siya. O wala na yung 18, wala na yung 26. 22 na sila, tatlo na yung 22. Okay? 30 gawing 22 minus 8. O wala na tong 30, minus 8 na tayo, 22 na rin ito. Plus 8 tayo dito, 14 plus 8, wala na yung 14, 22 na rin. O kita nyo, balance. Pag nag-balance 22 na lahat, ibig sabihin, ang average na natin ay 22, letter B. So, ang tawag dyan, dagdag-bawas method. Magandang gamitin yan kapag may choices. Okay? Number 7. If 2x plus 3y equals 13 and x equals 2, find the value of y. O, simpleng substitution lang ito. Ang value daw ng x ay 2. E di ipalit natin dito sa x. Okay? Ipalit dito sa x. So, we have 2. Palitan yung x ng 2. And then, plus 3y equals 13. O, solve for y. Solve for y. So, evaluate na to. 2 times 2, we have 4. Plus 3y equals 13. Pagsamahin sa isang side yung number, may 4, may 13. Subtract ng 4 to both sides. This is now 0. Cancel. 3y is equal to 13 minus 4, we have 9. Last step, divide both sides by 3. Then, we will get the value of y. 9 divided by 3 is 3. Letter A. Number 8. The angles of a triangle are in the ratio 2:3:4. What is the measure of the largest angle? So gamitin natin ang angle sum theorem. Sa triangle, ang sum ng bawat angle sa triangle, A plus B plus C, equal yan sa 180 degrees. Yan yung tinatawag na angle sum theorem. Ngayon, ang ratio daw ng ABC ay 2:3:4. What is the measure of the largest angle? Ang largest angle natin yung 4. So, ratio and proportion, hatiin lang natin yung 180 degrees sa tatlong part, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ang hinahanap natin, largest part, ay 4. So, paano mag-solve ng ganito? Partitive proportion ang tawag dito. I-divide lang natin yung 180 sa sum nilang tatlo. Pag inad ito, 2 plus 3 plus 4, that is equal to 9. Pag dinivide natin, 180 divided by 9 equals yan sa 20. Ngayon, itong 20, ito yung constant of variation or constant of proportionality. I-multiply natin lahat sa 20, itong 2, 3, at 4. Pero ang hinahanap lang natin, yung largest part. So, 4 times 20 equals yan sa 80. Letter B ang tamang sagot. To verify kung tama yan, 2 times 20, 40. 3 times 20 ay equal sa 60. Pag inad natin lahat yan, 40, 60, 80, ayun, eksakto, 180 yan. Okay? So, hindi na natin ginamitan ng algebra. Ganyan lang yung shortcut pagsosolve ng ganitong type ng partitive proportion. Number 9. The price of an item was increased by 20% and later decreased by 20%. What was the net change in the price of the item compared to its original price? Kapag ganito ang kino-compare natin sa original price, mag-a-assign lang tayo ng number. Ilalet natin yung price ng item. Pinakamadali lagi, let the price be 100. Let the price be 100. Kasi ito yung pinakamadaling isolve. So 100 yung original price. Original price is 100. Increase daw by 20%. E di, increase, dagdag tayo. 20% of 100. Okay? Kaya 100 ang ginagamit natin, madaling kuhanin. Ang 20% ng 100, edi 20.
So we have 100 plus 20 equals 120. Ito na yung price after the increase. And later, decrease by 20%. Etong 120, babawasan naman natin ng 20%. So 20% ng 120. Okay? So isolve lang natin. Chop-chop method lang ito, madali. 120 minus 20% ng 120. Ang 20% ay ibig sabihin niyan, dalawang 10%. Okay, bakit natin chinap-chop? Kasi ang 10%, tanggalin lang yung 0. 120, 10% niyan, tanggalin lang yung 0, magiging 12. So 12 plus 12, ang 20% ay 24. Okay? 20% ng 120 ay equal sa 24. So we have 120 minus 24. The answer will be 96. Now, compare the 96 to the original price of 100. From 100, naging 96, nabawasan ng 4%. So meron tayong decrease ng 4%. Kasi from 100, naging siyang 96. Nabawasan ng 4. In percent, that is 4% kasi ang base natin ay 100. Kaya pinakamaganda, 100 ang ile-let nating price basta may ganitong mga problem. Number 10. A manufacturing machine produces 120 bottles every 15 minutes. How many bottles can it produce in 6 hours? Okay, so ito ay direct variation. Sa problem pa lang, sabi 120 bottles every 15 minutes. Bottles and then minutes. Lagay natin minutes. 15 bottles daw every 15 minutes. Okay? Ang tanong, how many bottles can it produce in 6 hours? Ilang bottles daw sa 6 hours? Ang problema, ito naka-minutes ito, no? Yung given 6 hours. So yung 6 hours, kailangan nating i-convert sa minutes. Ano ang conversion? Ang 1 hour ay 60 minutes. So therefore, in minutes, this will be 6 times 60. Okay? 6 hours times 60 minutes. Okay. Ngayon, pag minultiply natin to, this will be 360. I-set up na natin ang proportion. O, tanggalin na natin tong 6 times 60. 360 na lang ang isusulat natin. 360 minutes. Solve natin. Siyempre, kapag yung bottles, yung minutes dumami, yung number of bottles na mapoproduce, dadami. And tingnan nyo rin yung choices. Di ba lahat lumaki? So, ibig sabihin, direct variation. Sa direct variation, lagyan lang natin ito ng fraction bar, lagyan ng equal sign, then cross-multiply na natin. Okay? To solve for n, cross-multiply lang yan. Dahil yan ay direct variation. Pag direct variation, cross-multiply. Unahin natin yung may n. N times 15, we have 15n equal siya sa 15 times 360. So, saan galing tong 15 dito? Produces 120 bottles. But 15 yung naisulat ko dito? This will be 120 dapat. 15 yung naisulat ko, no? So, 120 bottles in 15 minutes. So, n times 15, tapos we have 120 times 360. Then, wag niyong i-multiply kasi lalaki, unahin natin yung divide. Divide both by 15. Okay, cancel. The value of n now is, saan pwedeng i-divide yung 15? 120 divisible yan sa 15. Eksakto to 8. 8 na 15 ay 120. Kasi yung 10 na 15 ay 150. Okay, so binawasan ng 30 or dalawang 15 yon. And then, i-multiply na natin ito. 8 times 360. Madali nang i-mental ito, no? Isa-isay natin. 8 times 0, 0. 8 times 6, 48. 8 times 3, 24 plus 4, 28. The answer is 2,880. Letter A. Okay, so halfway na tayo. Number 10. I-invite ko kayo kung nagre-review kayo para sa civil service exam. Ito yung aking offer. Ayan. Nasa session 6 na kami ngayon. Or nandito na kami, July 20, word problems na. Etong July 6 to July 17, makikita nyo yan sa aming exclusive na FB group, recorded po yan. So meron pa tayong natitirang 4 sessions, tapos may additional pa akong 5 sessions na tig 2 hours, 7 to 9 p.m. din. Okay? Kaya pwede pa kayong humabol. Meron tayong Google Forms reviewer sa ibang subject, kagaya ng analytical, verbal, tsaka general information. Meron din tayong mga mock tests. Napakadami ng mock test. Ito yung example ng mga mock test ko. Ayan, nakita nyo, ang dami niyan. May daily quiz, may numerical reasoning, may mga mock test tayo, 150 at 100. Ito pa, additional pa to. May vocabulary, grammar, reading comprehension, may verbal, analytical, Filipino, Gen Info.
Yung mga may kulay po, ibig sabihin yan ay na-send ko na yan sa GC namin. Yung mga walang kulay, isa-send ko pa lang. Okay? So ayan, mag-message lang po kayo sa akin. At kung napapanood nyo to, natapos na itong mga date na ito, ang video ko na ito ay ginawa ko ng 2026. Kung napapanood nyo ito ng tapos na, ibig sabihin may panibago tayong schedule para sa 2027, 2028, and so on. So mag-message lang kayo sa akin sa FB RJ Enseñado. Kung naghahanap naman kayo ng reviewer lang, self-review kayo, ito yung maire-recommend ko. Nandyan sa description, kung nanonood kayo sa YouTube, nandyan sa description, i-click nyo lang yan. Subok ko na itong reviewer na ito, itong dalawa, napakaganda. Bilhin nyo na, makakatulong sa inyo yan. Ipagpatuloy na natin. Number 11. A picture frame measures 12 centimeters by 8 centimeters. It is uniformly enlarged so that its new length is 18 centimeters. What is its new width? So ito ay direct variation kasi lumaki. Siyempre, pag lumaki yung length, lalaki din yung width. Okay? Set up the table, length and width. Given, picture frame measures 12 and 8. So lagay natin dito 12 and 8, parehas namang centimeters. If it is uniformly enlarged, so lumaki. New length daw ay 18 centimeters. What is its new width? Lagyan natin ito ng n. Okay, so direct dahil lumaki yung length, lalaki din yung width. So lagyan natin ng fraction bar, lagyan ng equal sign, and then i-cross multiply. Cross multiply, solve the value of n. 12 times n, we have 12n is equal to, wag niyong i-multiply ito 8 times 18 lang. Wag i-multiply, laging uunahin ng divide. Divide both by 12, divide both by 12, cancel 12. The value of n is, i-lowest term natin itong 18 at 12, i-divide pareha sa 6. 18 divided by 6, 3. 12 divided by 6, that will be 2. Tapos yung 8 at 2, i-divide pareha sa 2. 2 divided by 2, 1. Bali, wala na yun. 8 divided by 2, 4. So ang natira, 4 and 3 na lang. 4 times 3, the value of n is equal to 12 centimeters, letter C. Number 12. A man rows a boat upstream at 4 kilometers per hour and downstream at 12 kilometers per hour. What is the speed of the current? Kapag upstream, tsaka downstream mas mabilis ito. Ibig sabihin, with the flow. Flow nung current, yung up naman, against. So, ang formula dito, yung up, ima-minus natin yung tinatanong speed ng current. Let natin yung x, speed of the boat. Speed of the boat in still water. Speed of the boat in still water. Kapag walang current, in still water. And then, ilet natin yung c, rate of the current. Rate of the current ang letter C. Kapag upstream, ima-minus natin. So, magiging x minus c equal siya sa 4 kilometers per hour. Equation 1. Kapag downstream naman, with the flow ito, kaya ipa-plus natin. X plus the current is equal to 12. Ngayon, what is the speed of the current? Current ang hinahanap. Dahil negative C and positive C, i-add lang natin ito. Ang masosolve natin x, tapos i-substitute na lang natin para masolve natin yung current. Letter C ang kailangan nating isolve. So pag pinlas natin, cancel na ito kasi 0 na yon. Negative C plus C, 0. X plus X, 2X equals 4 plus 12, 16. Now, divide both by 2. So therefore, divide both by 2, ang value ng X ay equal sa 8. Pero hindi itong hinahanap natin. Nasa choices, baka ma-excite kayo. Hindi X ang hinahanap natin, current ang hinahanap natin. To solve for the current, i-substitute natin sa equation 2. X plus C equals 12. Ang value ng X ay 8. So 8 plus C equals 12. Subtract 8 to both sides para masolve natin ang value ni C. 12 minus 8 equals 4. The answer is letter A, 4 kilometers per hour. 13. A group of 5 friends spent an average of 180 each for lunch. If 4 of them paid 150, 170, 190, and 210, how much did the 5th friend pay? Kagaya ito nung kanina, pwede nang hindi isolve. Ang 5 friends daw, ang average daw nila 180 each. So pag sinulat natin, 150, 170, 190, 190, 210, ano yung pang 5? Para ang average daw nila ay 180. Dagdag bawas na lang natin. Dagdag bawas lang ito. Pwedeng gawin nating 190 lahat, 180 lahat, minus 10 plus 10.
Pag nag-minus 10 tayo dito, i-plus natin dito. Eh di eksakto na yan, 180 na parehas ito. O tatlo na, 180. Ngayon, sobra ito. 210 para maging 180 minus 30. Tapos plus 30 ito. O plus 30. Eksakto na. 180 na silang lahat. Kung yung apat, 180 na balance natin, ibig sabihin yung pang-lima, 180 din. So 180 lahat sila, letter A ang tamang sagot, 180. Okay? Kapag ginamitan ng formula, ito ang solution. Using the formula, ito ang magiging sagot natin. Ang formula ng average ay summation of x over n. Baka trip niyong gumamit ng formula, ito yung formula natin. Given daw, a group of 5 friends spent an average of 180 for lunch. Yung average daw natin ng 5 friends ay 180. Yun yung x bar, mean. Yung total natin, given na yung apat, nawawala yung pang 5. Eh di ilagay natin dito 150 plus 170 plus 190 plus 210. Ano daw yung pang 5? Lagyan natin ng x. Divide natin by 5. Kita nyo na ang haba ng solution. Para ma-solve natin, i-multiply natin both sides by 5 para ma-cancel tong 5. Multiply both sides by 5. Cancel na yung 5. 5 times 180. Ang technique lang dyan, gawin yung 5 times 10 or 180 times 10 divided by 2. Eh di magiging itong ilan yon? 5 times 180. Okay? Parang times 5 magiging yung times 10 divided by 2. 1/8 divided by 2, 900. Okay? Dagdagan ng 0, 1/8 divided by 2. Or 180 divided by 2, 90 times 10, 900. Tapos i-add natin lahat ito. Pag in-add natin lahat itong apat, mahirap i-mental, no? E di scratch tayo. 150, 170, 190, 210. Pag in-add natin, 0, 9, 1, 7, 5, 12, and 10, 22. 2, 4, 5, 6, 7. So 720 plus x. To get the value of x, subtract lang tayo ng 720 to both sides. Ayun, di ba? Eksakto rin. Ang hirap pa ng solution. Kanina, mental lang, ano? Ano lang, dagdag bawas. 900 minus 720, same answer, 180, letter A. Number 14. If a rectangle has a perimeter of 48 centimeters and its length is twice its width, find the area of the rectangle. Okay. So given perimeter. O may rectangle tayo. Siyempre, ang parts ng rectangle, dalawa yung length magkaparehas, dalawa yung width magkaparehas. Ang perimeter daw 48. Ang formula ng perimeter ay 2L plus W. 2L plus 2W. Ngayon, given, ang length daw is twice its width. So, ang length ay twice ng width. So, ang length ay 2W. Okay, substitute natin. Ang hinahanap natin, area ha. I-substitute natin, ang length ay 2W, ang perimeter ay 48. So, yung P, palitan natin ng 48. Yung 2, yung length, palitan natin ng 2W plus 2W. Okay? Pwedeng i-divide all by 2. Para ma-lowest term agad, divide natin lahat sa 2. Maka-cancel na kasi yung 2. Maka-cancel na yung 2. 48 divided by 2, 24. Equals 2W plus W. 3W na lang siya. Divide both by 3. Therefore, ang W natin ay equal sa 24 divided by 3, 8. Ngayon, ang hinahanap natin area. Ang area ng rectangle ay length times width. Meron na tayong width. Ang width natin 8. Ang length natin twice. So ang length 2 times 8, that is equal to 16. So ang length natin ay 16 times the W, 8. So pag minultiply natin, distribute lang natin, 8 times 6, that will be 48. 8 times 1, 8 plus 4. Oh, sorry. So nasa na nga ba tayo? Ayun, eksakto na pala. 8 times 6, 48. 8 times 1, 8 plus 4. Eksakto nga, 128. Letter A, 128 square centimeter. So centimeter squared ito. Number 15. Out of 200 residents surveyed, 90 prefer brand A, 70 prefer brand B, and the rest have no preference. What fraction of the residents have no preference? Isa-isahin lang natin. Ang total daw 200 residents. 90 prefer brand A. Okay, A. Brand A 90, brand B ay 70, and the rest no preference. O ito yung rest. And the rest no preference. Ang total daw natin ay 200. Okay, kuhanin natin yung the rest na sinasabi.
Ilan itong the rest? Ang A at B, pag tinotal, 160. O, 160, tapos total 200. O, di automatic, ang rest natin ay 160 plus 40. O, 40 yung tinutukoy. And the rest have no preference. Yung no preference ay 40. Ang tanong, what fraction of the residents have no preference? I-total lang natin ito. 40 over 200. Okay, divide lang natin. Tanggalin yung tigisang 0. 4 over 20, i-lowest term. Pag ni-lowest term ang 4 over 20, i-divide lang pareha sa 4. Okay? I-divide pareha sa 4. 4 divided by 4, 1. 20 divided by 4, 5. Ayun, 1/5, letter A. 16. If 24 out of 80 employees attend a meeting, what is the ratio of those who attended to those who did not attend? Ratio ng umattend at hindi. 24 out of 80. 24 out of 80. O, lagay natin dito out of 80. 24 out of 80 employees attend. O, ito yung umattend. 24 out of 80. Kung umattend ay 24, ilan yung did not? Did not attend. 24 out of 80. Eh di, ano yung ipa-plus natin dito? I-subtract lang natin. 80, bawasan natin ng 24. That will be 56. Tama, no? Pag inad natin, 24 plus 56, eksaktong 80. Ang tinatanong, what is the ratio of those who attended to those who did not? Eh di, ito lang yun, attend to did not. Magiging siyang 24 over 56 in fraction form. Lowest term natin, divide both by 8. Pag dinivide both by 8, magiging na siyang 24 divided by 8, 3. 56 divided by 8, 7. 3 over 7 or in column form, 3:7, letter A. Number 17. A pie chart representing expenses shows housing takes up 40%, food takes 30%, utilities take 50%, and savings takes the rest. If total income is 40,000 pesos, how much goes to savings? Hindi nakadraw yung pie chart, no? Nakalagay lang yung mga components niya. O, isa-isayin lang natin. Yung housing daw ay equal sa 40%. Siyempre, pie chart ito, total nito 100%. Food. Ang food ay 30%. Utilities. 15%. And savings takes the rest. O, S natin, savings takes the rest. Ilan yun? Ilan yun sa savings? Siyempre, ang total nito, dahil pie chart yan, 100%. I-total natin itong tatlo. Ang total nitong tatlo, 40, 30, 70, plus 15, 85. Ayun. 85% yung tatlo, ibig sabihin, yung natira para sa savings ay 15%. Pag tinotal, 85 plus 15, 100%. Ang tanong, if total income is 40,000 pesos, how much goes to savings? Eh di kunin lang natin yung 15% ng 40,000 pesos. I-chop-chop method lang natin ito. 15% lang ito ng 40,000 pesos. So gawin natin chop-chop method. Gawin natin 10% at saka 5%. Total niyan, 15%. Pag chinop-chop natin, dahil 0 yung dulo, ang 10% niyan, tanggalin lang yung 0, meron tayong 4,000. Ang 5% naman, kalahati ng 10%. So kalahatiin natin yung 4,000, magiging 2,000. So ibig sabihin, ang 15% itotal natin ito, 6,000 pesos. Letter B ang tamang sagot. 6,000 pesos ang natira para sa savings. Number 18, a jacket originally cost 1,800. It is discounted by 15%. What is the sale price? Same technique. Hinahanap yung sale price, di kunin lang natin yung original price 1,800, i-multiply lang natin sa rate of discount. So 15% times 1,800 pesos. Sale price, ibabawas natin. Okay? So dito natin ilagay 1,800, bawasan natin ng discount. Para ma-solve yung discount, i-chop-chop method natin. Ang 15%, pwede natin niyang gawing 10% plus 5%. Ang total niyan ay 15%. Okay. Chop-chopin natin. Ang 10% ng 1,800, tanggalin yung isang 0, 180. Ang 5%, kalahatiin natin ng 180, 90. Pag-adin natin, 180 plus 90, 270. Ngayon, itong 270, ito yung discount. Ibawas natin dito sa 1,800. Subtract, 0 minus 0 is 0. Borrow 1, magiging 10. Itong 8, magiging 7. 10 minus 7, 3.
7 minus 2, 5. Just bring down the 1. The sale price or the selling price is 1,530. Number 19, a class has 48 students. If 37.5% of the students are boys, how many boys are there? Kapag kabisado nyo ang conversion ng percent sa fraction, madali lang ito. Kahit na may decimal yan. Kasi ang 1, automatic 100% yan. Kapag hinati natin yung 1, 1/2, magiging itong 50%. Hatiin natin yung 1/2, magiging 1/4. Kalahatiin natin ang 50, 25%. Pag kinalahati natin yung 1/4, magiging yung 1/8. Ang 1/8 kalahati ng 25%, that is 12.5% or 12.50%. Okay, 12.5%. Ngayon, kung mapapansin nyo, ang 3750, tatlong 1/8 yan. Tatlong 1/8. Pag multiply natin sa 3 to, magiging 3/8 ay equal sa 3 times 12.5% equal yan sa 37.5%. Sa mga tawid, ang ibig sabihin ng 37.5% ay 3/8 sa fraction. Kaya kung kabisado nyo ito, madaling i-convert yan, 3/8 lang ito. So ang class ay 48 students, multiply lang natin 48 times 37.5% na pwede nang i-convert ang 48, ang 37.5% sa 3/8. Okay, so madali nang isolve. Unahin ng division, 48 divided by 8, that will be 6. And then 6 times 3 is equal to 18. Letter B. How many boys are there? 18. Tingnan mo pala mabuti ito ha. 37.5% of the students are boys. Ang hinahanap boys. So, kailangan check nyo mabuti yun ha. Baka kasi biglang boys tapos girls yun naman yung question. Para malinaw lang. Last number. A bookstore sold 240 books in 1 week. If 35% were science books, how many books were not science? Medyo tricky ha. 240 books daw, 35% dyan, science books. Ang hinahanap natin bigla, not science. Okay? E di isolve muna natin yung science books. Okay? Ang number of science books daw, ang science books ay 35%. 35% ng 240. Okay? Yan yung science books. Ang hinahanap natin, not science book. Kaya malinaw, ang gagawin ko, 240, maglalagay na agad ako dito ng pang-solution ko. Ima-minus ko yung 35% ng 240 para hindi ko na makalimutan agad yan. Naka-ready na, ima-minus natin yung 35%. Ngayon, 35% ang hinahanap. Favorite ko yung chop-chop method. I-chop-chop method ko to. 35% pwede natin gawin niyang 10%, 10%, 10%, at 5%. Okay? For a total of 35%. Okay? 10% kasi, kaya chop-chop method may 0 kasi. Tanggalin lang yung 0, yan na yung 10%. 24, tatlong 24, yung pang last ay 5, kalahati ng 24, we have 12. Pag inad natin, ang total nito, 4, 4, 4, 12, plus 2, we have 14 carry 1, 2, 4, 6, 8. So we have 84 ang 35%. Okay? So sakto no, 84. Etong 84, science books yan. Ang hinahanap not science books, edi isubtract natin. Pag hindi nyo na isubtract, tricky, ayun, letter A, baka 84 ang masolve nyo, mali yan. Science books yan, ang hinahanap ay yung not. So pag sinubtract natin, magiging itong 10, ito magiging 3, borrow 1 na rin tayo, magiging 13 tapos 1. Bring down 1, 13 minus 8, that is equal to 5, 10 minus 4 is 6, the answer is letter C, 156 ang not science books. That's all. I hope may natutunan kayo sa 20 items na pinresent ko. Good luck sa mga nagre-review para sa kung saan mang nire-review nyo. CSE, LET na GenEd, UPCAT, College Entrance Test, or NAPOLCOM. Good luck sa inyo. Kung first time nyo, huwag kakalimutang mag-subscribe and hit the bell button para updated kayo sa mga susunod pang math reviewer. Bye-bye and God bless.